Margaret's POV. Mabilis kong pinunasan ng kumawalang luha sa mata ko at saka tumalikod. Tinulak ko ang cart papunta sa cashier. Panay ang punas ko sa walang humpay na kumakawala sa mata ko. Habang nagbabayad ako at nang makalabas ako, agad akong sanalubong ni na Alex na natigilan nang makita ang itsura ko. Inawakan ni Alex sa magkabilang pisngi ko, tsaka marahang pinunasan ng luha ko. Bakit ka umiiyak? Margaret, dahil ba ito kay Doc Samuel? Nakakonsensya ka ba kasi di mo siya pinagbigyan na makipag-usap sa'yo? Margaret, tahan na. Tiningnan ko sina Chantal saka pinunasan ng luha ko na wala pa ring awat sa pagtulo. Uuwi na ako. Ihahatid ka na namin. Tumango lang ako, tinayaan na sila. Sumakay kami ng taxi at sinabi ko ang address ng bahay namin ni Daniel. Habang nakasakay kami, pilit kong pinakakalmang sarili ko. Maraan namang inahaplos ni Alex ang buhok ko at nakayakap sa akin si Chantal. Ang sakit-sakit. Akala ko ba nagmo-move on na siya? Bakit niya sinusundan si Serena? Paano niya nagagawang humarap sa akin gayong wala naman pala siyang planong kalimutan ng ex niya? Gusto kong sumigaw dahil sa sobrang sakit. Kaya ko namang magtiis hanggang sa mahalin niya ako pero ngayong nalaman ko na wala pala talaga siyang balak mahalin ako. Para akong dinurog ng pinong-pino. Umaasa lang pala ako sa wala. Sigurado ka bang di mo na kami kailangan? Kami ang makikinig sa'yo, Margaret. Tipid kong nganitian si Alex. Kaya ko na. Nandito naman na ako sa bahay. Inawakan ni Chantal ang kamay ko. Sigurado ka? Marahan akong tumango. Sige na, naghihintay sa inyo yung taxi. Bumuga ng hangin ng dalawa at saka tumango. Hinaplos ni Alex ang pisngi ko. Hahayaan ka namin ngayon. Pero sa day off natin, pag-uusapan natin lahat ng problema. Alam ko may tinatago ka sa amin, Margaret. At di ako papayag na suluhin mo yan. Tama siya, Margaret. Kaibigan mo kami at handa kami makinig. Sabay akong niyakap ni na Chantal at gusto ko na namang umiyak. Nagpapasalamat ako nandito sila sa tabi ko. Nakaibigan ko sila dahil kung wala sila, hindi ko alam kung kanino ako sasandal sa mga oras na to. Sa kabilang banda, nagising ako na bumabaliktad ang sikmura ko. Tumakbo ako sa banyo at tumuwal pero wala ko na ilabas kundi konting likido. Nagmumug ako at naghilamos. Napabuga ako ng hangin. Pakiramdam ko hinang-hina ako. Idagdag pang masakit ang mga mata ko dahil sa pag-iyak. Napangat ako ng muka nang may humagod sa likod ko. Nagtamang paningin namin ni Daniel sa salamin at nangunot ang kanyang noon ang tila napansin niya ang mga mata ko. Your eyes are swollen. Are you okay? Umiwas ako ng tingin. Ayoko siyang kausapin dahil baka ako na pang masabi ko. Kailangan ko magtiis dahil ginusto ko to. Ginusto kong pakasalan ng isang hindi siguradong lalaki kaya titiisin ko ang sakit. Nakatapos kami ng almusal na hindi ko iniimikan si Daniel. Hanggang ay hatid niya ako sa ospital, hindi ko siya kinikibo. Di rin naman siya nagsasalita. Tinitingnan lang ako na parang hinuhulaan niya ang problema ko. Nang makarating kami sa tapat ng ospital, agad kong inalas ang seatbelt ko. Akmang bababa na ako nang hawakan niyang kamay ko, kaya natigilan ako. Lumakas ang pinting ng puso ko, pero mas nananaig ang sakit at sama ng loob na nararamdaman ko. Napigil ko ang hininga ko nang hawakan niyang mukha ko at pinatingin sa kanya. Nang magtamang paningin namin nakita kong pag-aalala sa mga mata niya. Agad akong umiwas ang tingin. Lumalambot ako kapag tinitingnan siya kaya ayoko siyang tingnan. Hindi kita pipiliting sabihin sa akin ang problema mo, Margaret, pero sana kausapin mo ko. Nangilid ang luha ko kaya bago pa ako umiyak sa harapan niya, lumayo ako at agad nang bumaba. Naglakad ako papasok ng ospital nang hindi siya nililingon. Ilang beses din akong lumunok at bumuntong hininga para pigilan ng tuloy ang pagpatak ng luha ko. Kakayanin ko to. Mahal ko si Daniel kaya kakayanin ko. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung paanong haharapin si Doc Samuel. Hindi kami nag-uusap. Mabuti na lang din at hindi akong sinama niya sa operating room. Margaret? Nagangat ako ng tingin nang may tumawag sa akin. Nakadungaw sa may pintuan si Chantal. Ngumiti ako at tumayo. Agad ko siyang nilapitan. Naligaw ka. Ngumisi siya. Wala naman, ang tahimik kasi ni Alex. Naninibago ko. Nangunot ang noo ko. Tahimik? Si Alex? Parang imposible yata yon. Sigurado ka? Humalakak si Chantal. See? Hindi ka naniwala. Joke lang kasi yun. Nag-aalala kasi yung bakla kaya bisitahin daw kita dito. Ngumiti ako. Okay lang ako. Kita na lang tayo sa kantin mamaya. Sigurado ka ha? Oo naman, ako pa. Humagikik siya at saka nagpaalam. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Napabuntong hininga ako. Pati tuloy sina Chantal at Alex na apekto na sa akin.
Mabilis na lumipas sa maghapon, ni hindi ko na namalayan uwian na. Gaya na nakasanayan, sabay-sabay kami ni na Alex na lumabas. Natigilan ako sa paglalakad nang dumapo ang paningin ko sa isang lalaking nakasandal sa itim na kotse. Nakatungo siya at pinaglalaroan ng mga bato sa paanan niya. Si Daniel? Bulong sa akin ni Chantal. Gusto mo bang suntukin ko? Malakas pa rin akong sumuntok kahit bakla ako. Sabi naman sa akin ni Alex. Nginitian ko silang dalawa. Mauuna na ako sa inyong dalawa. Ha? Pero... Tinapik ko ang balikat ni Alex, saka kumaway sa kanila. Mabagal ako naglakad palapit kay Daniel, na agad naramdaman ang presensya ko. Nagangat siya ng tingin. Babe, hindi ako kumibo. Nakatitig lamang ako sa kanya. Tumikim naman siya, tsaka ako pinagbuksan ng passenger seat. Tahimik akong sumakay, tsaka nilagay ang seatbelt ko. Nang maupo siya sa driver seat, kapwa kami tahimik. Ramdam ko gusto niya magsalita, pero wala pa akong lakas ng loob kausapin siya. Nagpa-reserve ako sa isang restaurant. Okay lang ba sa'yo sa labas tayo kumain? Nilingon ko siya at marahang tumango. Tipid siyang umiti, tsaka binuhay ang makina ng sasakyan. Agad siyang nagmaneho habang tahimik lang akong nakatingin sa labas. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanyang problema ko? Hindi naman pwedeng ganito na lang kami palagi. Kailangan kong sabihin sa kanyang problema dahil maaaring itigil niyang ginagawa niya kapag nalaman niyang alam ko ang ginagawa niyang pag-stalk kay Selena. Nang tumigil ang sasakyan, agad nang lumabas si Daniel. Binuksan ko ang pinto ng gilid ko at saka bumaba. Si Daniel na nagsara ng pinto para sa akin habang tinitingnan ko ang restaurant sa harapan. Let's go? Daniel asked, offering his arms to me. Kumapit ako sa braso niya, tsaka kami naglakad papasok sa restaurant. Oo, disappointed ako sa kanya pero di naman ako ganun kasama para ipahiya siya. Dilala niya ako sa lamesang pangdalawahan lang. Pinaghila niya ako ng upuan. Kung hindi ko siguro alam ang ginagawa niyang pagsunod-sunod kay Selena, baka kinikilig ako ngayon sa mga kilos niya. Please serve us your specialty. Right away, sir. Pinagbastan ko lang siyang kausapin ng waiter. Nang bumaling siya sa akin, ngumiti siya. Agad akong umiwas ng tingin, tiningnan ang paligid. May ilang mga kumakain, may isang buong pamilya, may mga magkakaibigan at may couples din. Couples na malambing sa isa't isa, hindi tulad namin ni Daniel. Napayoko ako. Nanonood sa tenga ko ang malamyos na musika, nakaisarap pakinggan pero hindi ko ma-enjoy dahil sa nararamdaman ko. Ayoko namang kumprontahin ngayon si Daniel at ispoil ang gabing to. Nag-effort siya dahil hindi ko siya iniimikan. Yun ang nakikita kong dahilan kung bakit inaya niya ako mag-dinner date sa kabila na mahigpit niyang schedule. Nang dumating ang mga pagkain, nginitian ako ni Daniel. Kain na tayo. Marahan akong tumango at nagsimula ng kumain. Halos hindi naman kumakain si Daniel. Puro pag-inom ng alak ang ginagawa niya. Kumain ka rin, Daniel. Hindi nakatiis na sabi ko. Tinitigan niya ako at pakiramdam ko. Tumatagos sa kaluluwa ko ang titig niya. Bigla siyang yumuko. Can we talk later? Saglit akong nanahimik. Kakausapin ko na ba siya? Siguro nga dapat na kami mag-usap. Mabigat kasi masyado sa dibdib ang dinadala kong sama ng loob. Hindi rin magandang epekto sa akin na nakikita kong apektado siya. Doble ang sakit na nararamdaman ko. Marahan akong tumango. Mamaya pagdating natin sa bahay. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Isang maluwag at masayang ngiti na hindi ko inaasahan. Napainom ako ng hindi inaasahan. Nagpatuloy ako sa pagkain samantalang naging magana naman siya. Tahimik kaming dalawa hanggang matapos kaming kumain. Matapos niyang magbayad, inaya niya akong umuwi. Sa biyahe, tahimik pa rin kami. At nang makarating kami sa bahay, diniretso niya sa garahe ang kotse. Hindi ako kumibo nang mamatay ang makina ng kotse. Nanatili ako nakaupo at ganoon din naman siya. Kahit di mo sabihan, alam kong galit ka sa akin, Margaret. Sabihin mo kung alin sa kasalanan kong nabisto mo. Pag-usapan natin to. Nangilid ang luha ko dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin marami siyang tinatago? Masakit pero ano bang magagawa ko? Pumayag akong hindi pa kailaman ang personal na buhay niya. Mabilis kong pinahid ang luhang tumakas sa kaliwang mata ko. May karapatan ba ako, Daniel? Nagkasundo tayo na huwag pakialaman ang personal na buhay na isa't isa, hindi ba? Inalas niya ang seatbelt niya at hinawakan ng kamay ko. Marahan niya akong pinarap sa kanya, tsaka pinunasan ng luha sa pisngi ko. May karapatan ka sa akin, Margaret. Please tulungan mo akong kalimutan siya. Tulungan mo akong mahalin ka dahil hindi ko na kaya. Umawang ang labi ko nang pumatak ang luha niya. Umiling-iling siya at saka nagpatuloy sa pagsalita.
Sinabi kong kakalimutan ko na siya pero hindi ko magagawa. Bawat araw lumilipas, lalo ako nasasaktan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para lang alisin siya sa isip ko. Siguro nga nabaliw na ako dahil natagpuan ko na ng sarili kong sinusundan siya, na tinitingnan siya sa malayo. Margaret, para akong masisiraan ng bait habang nakikita ko sa iyong masaya ka sa iba. Para ako nalulunod habang naiisip yung araw na ako ang pipiliin ng asawa niya. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Di ko siya magawang damayin dahil ako may nasasaktan. Pareho kami nasasaktan. Di ko alam paano lulunasan ang sugat sa puso naming dalawa na kami ang naglagay. Marahas kong pinunasan ang luha ko. Nabitawan ako ni Daniel. Napasubsob siya sa balikat ko habang humahagulhol. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi. Nakita kita, Daniel. Sinusundan mo siya? Bakit mo siya sinusundan kung nasasaktan ka? Nagangat siya ng tingin sa akin at tinitigan niya ako sa mga mata habang pareho kaming luhaan. Hindi siya nagsalita, sa halip. Kiniyumos niya ng hagkan ng labi ko. Agad kong ginantihan ang ginawa niya. Yumakap ako sa balikat niya habang patuloy kami sa aming ginagawa. Inalis niyang seatbelt ko at saka mabilis kinalas ang botones ng uniform ko. Nang dumako ang labi niya sa balikat ko, napatingala ako habang tahimik pa ring umiiyak. Even if it hurts, I will still give myself to him. I will still love him because he's the one that I wanted. Hindi ko may papangakong hindi kita masasaktan, pero iingatan ko ang puso mo. Hindi ko hayaang mawasak ka ng tuluyan dahil sa akin. Sa kabilang banda, yakap ako ni Daniel sa ilalim ng kumot habang nakatitig kaming pareho sa kisame. Pagkatapos namin magmilagro sa kotse kanina, inulit namin dito sa kwarto, sa CR, sa may pinto at sa kama. Siguro itong paraan namin para bumawi sa tatisa. Kanina nang banggitin niyang iingatan niyang puso ko, naramdaman ko ang sinseridad niya. Alam ko, totoo ang sinasabi niya at gagawin niya talaga yon. Tiwala ako. Tiwala akong hindi niya mawasakin ang puso ko tulad ng sinabi niya. Ang kailangan ko lang gawin maging matatag, ipaglaban ang karapatan ko bilang asawa niya. Pwede na ba ako mag-request ng bakasyon? Kahit 3 days lang. Hindi na natin isasama si Lauren, tayo lang dalawa. Mabilis akong napalingon sa kanya. Di naman kita ipinagdadamot sa anak mo, Daniel. Tinitigan niya ako. It's okay, actually gusto ko mag-hiking. Napabangon ako sa sinabi niya. Hawak ang kumot para takpan ang hinahanap ko, hinarap ko siya. Hiking? Parang gusto ko rin yun. Ngumiti siya. So, you're in? Kailan mo gusto? Ngumisi ako at saka kinuha ang cellphone ko. Ngayon ko lang gagawin to. At wala naman sigurong masama kung gagamitin ko ang pagiging anak na may-ari ng ospital sa pagkakataon to. Nagtataka si Daniel pero hindi ko siya pinansin. Tinawagan ko si Dad. Hello anak, ano na naman ba yan? 11:00 na ng gabi. Humagik-hik ako. Dad, pwede ba ako mag-absent ng 3 days? O bakit? Himala yata't gagamitin mo ko. Tumawa ako. Nagaya kasi ng bakasyon si Daniel. Oh, that's great. Magpaalam ka na lang kay Miss Villanueva bukas. Napakamot ako ng batok. Dad, masungit yun ni. Ikaw na lang bahala, please. Narinig kong bundong hininga niya kaya napangisi ako. Okay, fine. Kailan ba? Nilingon ko si Daniel. Bukas, pwede? Bahagyang naningkit ang mga mata niya at saka tumango. Okay. Muli kong binalingan ang cellphone ko. Dad, bukas. Alright, ingat kayo ha. Let me talk to Daniel. Agad kong inabot kay Daniel ang cellphone ko. Kinuha naman niya ito, tsaka kinausap si Dad. Napangiti ako habang pinagmamastan siya. Excited na ako para bukas. Sa kabilang banda, maaga kaming umalis si Daniel kinabukasan. Sabay kami ng bus papunta sa lugar na napili niya. 2:00 sa madaling araw kami umalis ng bahay. At kahit malamig ang hangin, para nagiinit ang katawan ko dahil yakap ako ni Daniel habang nasa bus kami. Wala kaming imikan, pero alam ko, pareho kaming masaya. Nakakainis lang na pagkatapos sa isang araw na hindi kami nag-iimikan, eto na ulit kami. Ako, naging marupok sa kanya kahit harapan niyang inamin sa akin na mahal niya pa ang ex niya. 3:00 na bumaba kami ni Daniel ng bus. May nag-aabang sa aming lalaki na agad kinausap ni Daniel habang tinititigan kong paligid. Kagabi matapos namin kausapin si Dad, may tinawagan na si Daniel para sa plano namin. Ngayong araw at mukhang ang lalaking kausap niya ngayon, ang kausap niya rin kagabi. Mga 6:00 tayo makit ng bundok para maliwanag. Sa ngayon, pumasok na muna kayo. Nginitian ko ang lalaking kausap ni Daniel. Hinawakan naman niya ang kamay ko habang pumasok muna kami sa isang kubo.
Binaba ni Daniel ang sukpit niyang backpack na hindi kalakihan saka naupo sa tabi ko. May cabin sa itaas ng bundok. Nasa patag na bahagi at sobrang ganda ng view doon. Siguradong magugustuhan nyo, lalo na ng misis mo, sir. Napangiti akong muli sa lalaki. Ang sarap sa pakiramdam na tawagin akong misis si Daniel. Tinignan ko si Daniel, parang gusto ko lang umakyat kaagad. Mahina siyang tumawat, kinagat ang pang ibaba niyang labi. Ako rin. Eksaktong 6:00 na umakyat nga kami. May kasama kaming 3 tour guide. Yung lalaking kausap namin kanina at 2 pang lalaki. Hawak kami ni Daniel at tig-isang hiking stick. Nasa likuran naman ng tour guide para lalayan kami. Maganda ang naging lakad namin dahil hindi kami masyadong nahirapan sa pag-akyat at habang umakyat kami gumagandang view. Kaya naman talagang nakakawala ng pagod. Halos mag-aalas 8 na nang makarating kami sa itaas kung saan agad akong namata ng cabin na tinutukoy ng tour guide. Suminghap ako at nabitawan ng hiking stick. Agad akong nilapitan ni Daniel na nagulat pero nginitian ko siya na napakalaki. Tsaka ako binuka ang mga braso ko at sumigaw. I love nature! Alam kong sinabi ko na hindi ko gusto ang nature. Na ang gusto ko mga bagay tungkol sa medisina pero iba pala ang dating ng kalikasan. Napakasarap para sa pakiramdam na nasa taas ka at natatanaw ang bundok at kapatagan. Tinignan ko si Daniel na nakatingin sa akin. Ngumisi ako at nilapitan siya. Gusto ko rito, Daniel. Tumango siya at inakbayan ako. Let us go to the cabin. Umalis na ang mga tour guide. Tawagan na lang daw natin sila kapag bababa na tayo. Nangunot ang noo ko at saka lumingon sa paligid. Kami na nga lang nandito. Muli kong tinignan si Daniel. Parang di naman tayo nag-hiking eh. Tumawa siya ulit. Sabi ko sa iyo ang pupuntahan natin eh. Sabay kaming lumipat sa cabin. Binuksan yon gamit ng susing hawak niya at napanganga ako. Sobrang ganda ng lugar. Dire-diretso akong pumasok para pagmasdan ng paligid. Ang ganda-ganda. Sabi ni Mang Rene may falls daw malapit dito. Gusto mo ba puntahan natin? Nilingon ko siya at nginitian. Tumango ako. Sige. Akbang titingin ulit ako sa buong bahay nang yakapin ako ni Daniel mula sa likuran. Marahan niyang pinataka na magandang hagka ng labi ko. Habang hinihigpit ang yakap sa akin, napangiti siya. Thank you. Nilingon ko siya. Para saan? Sa second chance. Ramdam ko munti ka ng sumuko, Margaret. Salamat na hindi mo ginawa. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Sinapo ko ang kanyang pisngi saka siyang nitian ng matamis. Pinatakan ko rin ng mabilis na hagkan ang labi niya at saka ko siya niyakap. Hindi ako nagsalita. Di ko kasi alam kung anong sasabihin ko sa kanya, kaya mas mabuting manahimik na lamang ako. Napapikit ako na maramdaman ko ang paghagkan niya sa ulo ko, saka ako muling niyakap. Ang sarap sa pakiramdam na makulong sa mga bisig niya. Ang init at komportable. Umaapaw pa sa siyang puso ko. Sana ganito na lang kami palagi. Sana mahalin niya na ako dahil yun ang pangarap ko sa ngayon. Sa kabilang banda, nagising ako dahil sa pagkalam ng sikmura ko. Dahan-dahan akong bumangon, tinignan ang hindi pamilyar na paligid. Napangiti ako na mapatingin sa bintana at nakita ko ang mga puno at ang bundok. Tumingin ako sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok si Daniel kumakamot ng batok. Naupo sa tabi ko matapos hagkan ako sa pisngi. Nagluto ako. Nagulat ako. Nagluto? Marunong ka? Napangawi siya. Yun na nga Nasunod lang konti. Tumawa ako at saka tumayo. Sabay kaming lumabas ng kwarto at pumunta ng kusina. Natutop ko ang bibig ko na makita ang kalat sa kusina. Nilingon ko si Daniel. Hala Daniel, baka makagalitan tayo ng may-ari ng cabin. Bahaga siyang umuso. Hayaan mo na. Nilapitan ko ang pagkain na nakalagay sa mesa. May spaghetting maputla at halos madurog na. Nalabog ang pagkakaluto niya ng pasta at kinulong sa sauce. Naunood ako sa internet pero palpak. Ngumiti lang ako, tinikman ang niluto niya. Medyo matabang pero edible naman. Sinilubong kong titig ni Daniel. Naghihintay na maging reaksyon ko kaya nginitian ko siya. Matabang pero okay naman. Naupo ako at akmang maglalagay sa plato nang pigilan niya ako. Teka Margaret, hindi ako sigurado dyan. Magluto ka naman ng bago. Tinignan ko siya habang bahagyang nakanguso. Gutom na ako Daniel. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. Pero kasi baka sumakit ang tiyan mo. Di kumain ka rin para sabay tayong saktan ng tiyan. Napatitig siya sa akin. Kapag gawain napangiti. Naupo siya sa tabi ko at nagsimula na kaming kumain.
Naubos naming dalawa ang niluto niyang spaghetti. Pagkatapos namin kumain, ako na nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin. Habang naghuhugas ako ng plato, lumabas naman si Daniel. Titingnan lang daw niya ang falls na sinasabi ng tour guide. Hinayaan ko naman siya sa gusto niya. Tamang-tamang natapos ako sa paghuhugas ng plato. Dumating si Daniel. Agad niya ako nilapitan. I found the falls, Margaret. Maganda. Gusto mo bang maligo doon? Gustong gusto, syempre. Magpapalit lamang ako. Excited akong pumasok sa kwarto at nagpalit. Nagdala na ng tuwalya at saka binalikan si Daniel. Sabay kaming lumabas ng cabin. Naglakad papunta sa kung saan. Ilang saglit pa'y narinig kong lagastas ng tubig. Mas lalo ko nakaramdam ng excitement. Saminghap ako nang tuluyan kong makitang masaganang tubig na bumabagsak mula sa itaas. Napanganga ako dahil sa sobrang ganda ng falls. Para ko nasa paraiso. Ang ganda, Daniel. Hinawakan niya ang kamay ko. I know you will like it, Margaret. Ngumiti ako at tumango. Niyakap ko siya at nanawid naman siya sa kinatatayuan niya. Nang umiwali ako sa kanya, agad ako naglakad papunta sa malaking bato. Binaba ko sa tuyong batong tuwalyang hawak ko, tsaka ako tinanggal ang shorts sa t-shirt ko. Nilingon ko si Daniel. Lalangoy ako. Tumango siya at lumapit sa akin. Go ahead. Ngumiti ako at nilagay sa batong tinanggal kong damit. Naupo naman siya sa malaking bato. Hinarap ko ang falls saka tumalon. Napatili ako dahil sa lamig at presko ng tubig. Nagsimula ako maglangoy hanggang sa nakarating ako sa parte kung saan bumagsak ang tubig. Sinahod ko ang kamay ko. Tsaka napapikit. Ang ganda-ganda dito. Parang gusto ko dito na lang kami palagi. Muli ako naglangoy. Pabalik-balik hanggang sa matanawan ko si Daniel na nagtatanggal na ng damit. Napahagat ako ng labi nang masulyapan ko ang maganda niyang katawan. Hindi niya na inaalis ang shorts niya at napangiti siya na makita ako na nakatingin sa kanya. Napalunok ako. Tumalon siya sa tubig. Nagsimulang maglangoy papalapit sa akin. Napigil ko ang hininga ko. Bawat hampas ng braso niya sa tubig, may dumadagdag ang bilis ng tibok ng puso ko. At nang tuloy na siya nakalapit sa akin, hinagod niyang basang buhok tsaka ako tinitingnan. Ngumisi siya. Sexy ko, no? Sumimangot ako. Oo, sexy nga siya, pero hindi ko na aaminin pa yon. Tumalikod ako sa kanya at takmang lalangoy na ulit nang bigla niyang hapitin ang bewang ko. Napasinghap ako pero hindi ako kumawala sa kanya dahil napakasarap sa pakiramdam na nakakulong sa mga bisig niya. Napapikit ako na marahan niyang hagkan ang pisngi ko tsaka ako binitawan. Hinawakan niyang kamay ko at sabay kaming lumangoy papalapit sa bumabagsak na tubig. I like your smile, Margaret. Napatingin ako kay Daniel. Sa ibinulong niya sa akin. Mas lumaki ang ngiti ko na magtamang paningin namin. Hinawakan niyang bewang ko at saka hinaplos ang magkabi ng pisngi ko. Nagtama ang paningin namin. Napatitig ako sa mata niya. Hindi ko alam kung ano nakikita niya dahil kakaiba ang titig niya sa akin ngayon. Gusto ko magsalita pero hindi ko makagawa dahil sa kabila ng mataas na tubig na umaabot sa leg ko'y mas nanonood ako sa mga titig sa akin ni Daniel. Hanggang saan ipaglalaban ang pag-ibig niya kay Daniel. Matutunan na kaya siyang mahalin ni Daniel dahil sa pagiging close nila sa isa't isa? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.